Good morning everyone. Breakfast tayo. Yan oh. Brown bread, itlog at saka cheese lang. And then cranberry juice. Tapos na tayo mag-breakfast mga people. Habang kumakain ako, mayroon namang isa na sobrang kalikot. Hindi siya tumigil. Kanina kasi nagnap ako since nag-walking kami ni na Chapa at D. Doon sa may golf course. Tapos napagod ako pagbalik, so nagnap ako. Kinising niya ako sa sobrang kalikutan niya. Siguro nagutom na yun kasi mag-9 na yun eh. 9:30, hindi pa ako bumangon. Kaya yun siguro, grabe yung sipa-sipa niya. I mean, yung sipa, yung movement niya ba. Grabe, hindi ako makatulog ulit. So yan, kumain na ako. Hanggang sa pagkain ko, ganun pa rin. Nag-zumba ata sa loob. Palagi nang naninigas yung tiyan ko mga people. Pero hindi naman do they point na sumasakit siya. Naninigas lang, yung balakang ko lang talaga. Masyadong masakit na at the moment. Tapos itong kamay ko, hindi ko siya maganito tuwing natutulog ako. Lalo na pagising sa umaga at yung sa gabi papatulog ako. Hindi ko siya maganyan ba? Matikom ba yun? Hanggang ganyan lang. Kasi masakit yung dito sa mga joints. Kaya pinapaano ko kay minsan pinapapress. Pero hindi ako namamanas. Yung pa ako wala. Nung ano lang yun. Kailan ba ako namanas? Nung 3 months si baby girl at saka nung nag-vlog din ako doon nung nag-start ako mamanas. Siguro mga 7 months. Pero isang araw lang din wala. Hindi na manas yung paa ko compared doon sa pagbubuntis ko sa panganay ko. Grabe lumubo yung paa ko pag nagsuot ako ng tsinelas. Nakikita mo yung yung marks ng ng tsinelas ba? Yung payong-payong na makita mo doon sa paa mo nakalubog din yung marks. Pero kaya wala. Ito lang itong kamay ko. Hindi siya mga ganun pag sa umaga. Masakit siya. So later mga people, after natin kumain ng lunch, magpunta kami ng clinic at 3 o'clock p.m. ang aming appointment today. So, iwan namin ito si Jaba. Saglit yan siya. Tulog. Iwan namin yan siya. Tapos, hopefully, no goods lang yung result later. Inshallah. Fingers crossed. Sana naman sa kakalikot ni baby girl kanina, tanggal na yung pulupot. Kasi grabe talaga ang likot niya. As in, luto muna tayo ng lunch mga people. Yung kaiti lang yung kailangan kong lutuin kasi meron na akong kanin at saka yung niluto kahapon. Kanin kagabi. Yung isda na sinabawan. Saka nilagyan ko ng kangkong. So, kaiti na lang itong as usual, manok na ilagay sa air fryer. Tsaka vegetable on the side. Ready for lunch na kami mga people. Yan ang aking ulam sinabawang isda na may kangkong. Yan kay D. Sarap yan, bahaw at saka sabaw. Alis na kami guys. Punta na kami sa aming stand. Si Jabaw, kawawa. Alam niya na iiwan siya. So hoping for a positive result. Papunta na kami ng clinic. Anyan, para iwas gutom, kumain muna ako ng saging as aking snacks. Habang nasa biyahe, siniisip ko pa rin talaga mga people na sana matanggal na yung pulupot sa liig ni baby girl natin. Ito na kami sa clinic mga people. Nantay ko lang na tawagin kami ni Doc para sa ating scan. Hindi sila busy ko. Diba? Ito ang kagandahan dito kasi hindi busy ko lagi. Tapos na yung ating scan mga people. And dito na naman ako. Ayan na naman. Maghahanap na naman ako ng langka. Kasi last time hindi hinog yung nandoon. Check natin today. Yun, medyo hinog na this time. Pahanap ako ng watermelon. Nakita tayo ng langka mga people. Ang bango-bango. Tapos ito yung iinumin ko kasi nauhaw ako after sa scan at saka sa CTG. Mabilis ang grocery lang ginawa namin since kunti lang naman ang aming mga kailangan. And before pala umuwi kami ng bahay, dumaan muna kami sa community center since meron akong ipapatanggal doon sa may brand for less. Pabalik na kami dito sa community guys. Kailangan kong bumalik sa brand for less. Kung saan nabili ko yung pajama kasi hindi nila natanggal ito. Ito, hindi nila natanggal. Hindi ko rin natanggal kasi matigas. Sa counter, mabilis lang natatanggalin. Pinatanggal ko na ko kaya hindi rin niya kaya. Kaya dito na ako sa brand for less. Tangan ko lang diretso yung counter para ipatanggal lang talaga to. Nasa bahay na kami mga people. And kanina, hinanapan ako ng cashier ng resibo. Asan daw yung resibo nun? Sabi ko, naiwan ko sa bahay. Hindi ko naisip na magdala ng resibo kasi wala, iwan ko lang, nakalimutan ko talaga. Hindi tumatak sa isip ko na dalhin yung resibo. Pero goods lang naman, hindi naman siya nag-insist. Tinanggalan niya yung yun ka, hindi ko lang kung pangalan nun. And dito ako sa my spare room kasi mag-i-edit ako ng aking vlog. And update pala sa aming scan today. Thank you Lord, good news. Kasi natanggal na yung pulupot sa liig ni baby girl. Yes, nagdasal talaga ako kagabi na sana matanggal yung pulupot para, kampante ba yung isip ko. Hindi ako mag-doubt na, kung
kaya ko bang i-normal or whatever. And yun nga, sabi ni Doc, natanggal na daw. And tuwang-tuwa ako, saya-saya. Kasi wala na akong iisipin pa, kasi natanggal naman na. Kanina nag-CTG din ako, yung 15 minutes test, check yung heartbeat at saka yung movement ni Bata-Batuta. Grabe ang likot-likot niya. Nakailang pindot ako dun sa button. Sobrang hyper niya. Simula umaga na lunch na lang, umalis na lang kami. Dumating sa clinic, grabe napakalikot, napaka-hyper, sipa ng sipa. Gusto natin lumabas mga people. So yun, goods lang din yung result ng CTG. And then, babalik kami on the 24th para mag-CTG na naman ulit para i-check ulit yung heartbeat at saka movement niya. And sabi ni Doc, pag hindi pa daw lumabas si baby before due date ko, so yung due date ko now is either 31st or 1st of June. So pag wala pa rin progress, I mean, di pa rin ako nag-labor or contraction. So, on the 1st of June, kailangan namin pumunta ng clinic para i-check ako ng doktor. And mayroon siyang gagawin doon, sweating. Yun yung term na ginamit niya eh. Yung parang tatanggalin niya yung membrane daw. Tapos after nun, pag natanggal na yun, hindi ko alam kung anong membrane na. Siguro yung pinakaunang layer. Basta, may tatanggalin siya membrane yung sabi niya. At pag natanggal yun, mag-uumpisa na magko-contraction na siguro ako. Kasi sabi niya, after daw ng procedure na yun, mafe-feel ko na daw yung yung pagka-uncomfortable pa ganun. So, yun guys, ang ating ganap. So, sana naman, lalabas to siya before due date, no? Para hindi tayo dadaan sa mga ganyang procedure kasi, alam ko masakit yan. Pero what to do? Kakayanin. So, happy lang kasi, yun nga, natanggal na yung pulupot. Thanks God. Maraming salamat talaga, Panginoon. At dininig niya yung aking pagdadasal. After ko matapos mag-edit ng vlog, is yan, buwaba na ako para magluto ng aming hapunan. Medyo late na nga akong nagluto nito guys, mga 7:30 na to. Pero mabilis lang naman lutuin din itong hipon, no? Nilagyan ko lang siya ng barbecue sauce, ketchup, oyster sauce, at pepper, and then kunting tubig. Kahit simpleng luto lang, masarap na din siya. Ang sarap ng dinner namin kanina, mga people. And late na kami nakapag-walking kasi late na din ako nakapagluto. Kakatapos ko lang magsampay. Mga nilabhan. Tapos may lalabhan pa ako bukas pati. Yung mga puti naman. Bukas naman ulit ang ating mga gawaing bahay. Diba? Kaantay naman sa akin. 11:30 na dito mga people. Akyat na si Junti sa taas para makatulog na. Bante ako today or tonight. Or magiging mahimbing siguro yung ating pagtulog kasi positive man yung natin, no? Natanggap na result sa scan kanina. Malaking pasalamat ko talaga at natanggal yung cord. Kasi kung hindi, kahit na sinasabi na low risk, meron pa rin akong konting kababa. Kasi mas okay talaga pag walang walang sabit. Kaya kanina, tuwang-tuwa talaga ako nung sinabi ni doktor na na tanggal na yung cord na nasa liig niya. And tinanong ko din kung kumusta yung hemoglobin ko, yung sa blood test. And sabi din naman niya, goods lang daw kasi above 11 man yung counts. So all good guys ang ating scan today, which is thank you so much Lord. Pag nagdadasal talaga, no? Wala talagang imposible. So yun guys, hopefully magiging okay ang lahat. Soon. Then hanggang dito na lang ang aking vlog. Maraming salamat sa inyong suporta, as always. And ingat kayo palagi. God bless and bye!